Ayan na, sa wakas, umami na, binulgar lahat, paktay kayo mga sangkot sa maleta. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Boses ng Bayan PH. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Boses ng Bayan PH at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan, syempre yung The General's Viewpoint, mga katunay, pakisubaybayan po yan. Ipagpatuloy natin. Good news po ang pag-usapan natin ngayon. Luistro na Pornada na Bulaga, BP Sara, sobrang masaya. Bakit? Ito, post ng ang balita ngayon. Breaking. Impeachment versus BP Sara, hiniling na ipahinto sa Korte Suprema. Isang panibagong yugto ang umusbong sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos formal na dalhin sa Korte Suprema ang issue ng legalidad ng proseso sa Kamara. Naghain ang grupo ni Attorney Israelito Torrio ng petition for certiorari and prohibition na may kasamang kahilingan para sa temporary restraining order upang ipatigil ang nagpapatuloy na impeachment proceedings. Bagamat nilinaw ni Torrio na hindi nila opisyal na kinatawan ang Vice Presidente, iginiit niyang mahalagang masuri ng Korte Suprema kung naayon ba sa konstitusyon ang ginagawang proseso ng Kamara. Sa kanilang petisyon, binigyan diin ng grupo na hindi umano dapat pinayagang umusad ang mga impeachment complaint kung kulang sa sapat na batayan mula pa lamang sa simula. Ayan na, nabubutasan na yung walang kakwenta-kwentang impeachment. Yung impeachment na sila-sila lang ang gumawa. Yung impeachment na hindi naman kagustuhan ng mga tao. Halos yung mga nakapwesto lang ang gustong mag-impeach kay BP Sara at ginagamit lang ang taong bayan. Ang salitang taong bayan na sinasabing gusto raw ma-impeach si BP Sara pero wala ka namang nakikita ng mga tao na gusto siyang ma-impeach. Ang nakikita mo lang ng mga tao ay halos sila-sila lang. Kaya yung impeachment nyo ay nagkakandaleche-leche at lalong tumatagal ng tumatagal. Kaya napupuna. Wala kasi kayong hirap. The Constitution allows impeachment. It does not allow impeachment by fishing expedition. Correct. Dagdag pa sa dokumento. A complaint insufficient at the threshold must be dismissed at threshold. Ayon sa kanila, hindi maaaring gamitin ang mga pagdinig, subpoena o iba pang proseso upang punuan ang kakulangan ng ebidensya. Matatandaan ng idineklara ng House Committee on Justice na sufficient in form and substance ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaints laban kay BP Sara na nagbukas sa mas masusing pagdinig o hearing proper. Ngunit, ayon sa mga petitioner, ang ganitong hakbang ay posibleng lumampas umano sa limitasyon ng kapangyarihan ng Kamara kung ang reklamo ay sa simula pa lang ay kulang sa batayan. Ito na po ang hinihintay nating lahat, mga ka-DDS, na may magsampa ng petisyon sa Korte Suprema. Dahil lumalabas ngayon na kulang ang kanilang ebidensya. Ngayon pa lang sila, kulang ang ebidensya, yung mga nagsampa ba? Itong mga complainants, dapat nandyan yung aligasyon, naka-attach na rin yung ebidensya. Example, unexplained wealth ng Vice Presidente. Graft in corruption yun ba? Naka-attach. Wala sila Ang pinanghawakan lang nila ay ang theory ng kongresista na si Ridon.
Hindi, kasi ang nangyari kasi, kaya nagkakaganyan, is minamadali lang talaga nila yung impeachment. Kung tutuusin, wala sila ganong ebidensya laban kay VP Sara. Kung meron mang ebidensya, yan nga yung mga teorya lang nila, yung mga nadidinig lang nila, pero wala silang maipresenta na tunay na maraming ebidensya na pwedeng magdiin sa isang Sara Duterte. Di ba? Kasi ang hirap magbintang sa isang tao na alam mo namang walang kasalanan. Di ba? At ang hirap magbintang kay VP Sara kung ang taong bayan hindi naniniwala sa binibintang nila. Mantakin mo kung ano-ano na yung inaakusa nila kay VP Sara. Kung ano-ano na yung sinasabi nila kay VP Sara. Kung ano-ano nang pang-brainwash ang ginagawa nila sa mga tao, pero hindi pa rin nila makuha yung simpatsya ng taong bayan. Diba? Yun yung hinahanap nila, yung makuha nila yung simpatsya ng taong bayan. Kaso wala eh. Walang nangyayari. Hindi pinapanigan ng taong bayan kung ano man yung sinusulong nila laban kay VP Sara. Yung complainant, I think fourth complaint ito, yung fourth impeachment complaint, generalization lang, assumption lang na may unexplained wealth si VP Sara. Paano klaseng impeachment yan? Ngayon pa sila, kaya good move na naman ito, although hindi ito yung kampo ni VP Sara. Si Atty. Torion, malapit kay Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC. So, pro Duterte. So, I don't know sino yung mga kasamang abogado ni Atty. Torion. Baka sila Atty. Topacio na naman yan. Atty. Mark Tolentino. At, ay, nako. So, ano ngayon? Ano kayang reaction na naman ng Kamara? Hintayin natin ang reaksyon ni Congresswoman Luestro, Congressman Tere Redon, Congresswoman, yung mga Natural, yung mga magiging reaction nila, yung maiinis sila. Mababad trip sila sa mga ganyan. Di ba? Kasi nga, syempre sila, gustong-gusto nilang matuloy yung kay VP Sara na impeachment. Talagang gustong-gusto nila, lalo naman si Luistro, gustong-gusto niya naman ma-impeach si VP Sara eh. Pag naging presidente yan, maniningil na ng utang si VP Sara sa kanya. So, pag naging presidente to, sisingilin na ako nito. Kaya talaga no, nakakatawa, ang daming tao, ang daming nakapwesto ngayon na ayaw siyang maging presidente. Kasi yung karamihan sa kanila, may mga atraso kay VP Sara. Tignan nyo, lahat ng mga gustong mag-impeach kay VP Sara, may mga atraso sa kanya. Pero sabihin mo walang atraso sa kanya, wala kang nakikita. Puwera na lang doon sa naaambunan ng grasya. Kasi kapag grasya ang lumapit sa isang tao, sino ba naman ang tatanggi? Diba? Grasya na yan. Pero sa panahon ngayon, no, kapag alam mong malapit na ang 2028, parang nakakatakot ng tumanggap ng grasya, lalong-lalo na sa 2027. Baka pag tumanggap ka ng grasya, mauwi sa disgrasya. natat ba? Shell Jokno, Dilima, Pa yan, mga yan. No? Percy Sendanya, Si Dilima, baka sabi ni Dilima, ayoko manalo sa Sara Duterte, babalik na naman ako sa bakasyonan ko. iiyak na naman yan. Oh, it's crying time right now for Congressman Luistro. Congresswoman pala. I can see that far away look in her Kinantahan ka na ni eyes. General Macana. I can tell by the way she speaks in public that it won't be long before it's crying time. Kahit hindi ako abogado, It's naiintindihan ko itong crying petisyon ni na Atty. Torion. May mga nagko-comment ng ganyan, yung sino pang mga abogado. Atty. G, isang social media influencer din, pinapaliwanag niya na malamang dadalhin ito sa Korte Suprema at ito na nga, nagkatotoo na at malaki ang tiwala ko sa Korte Suprema na timbang-timbangin niya yan. Ay, nako. Bakit ganito ang Kamara? Abogado pa naman siya, no? Abogado si Congresswoman Luistro. Bakit hindi nila nakita ang ganito? Dahil ba masyado silang fixated
doon kay BP Sara na tatanggalin ka namin. By hook or by crook. Yun yung sinasabi natin. Masyado silang nagfo-focus. Kaya sinasabi natin, no, kahit hindi sapat ang ebidensya, kahit mahina ang ebidensya, talagang tuloy-tuloy lang sila sa ginagawa nila. Kahit alam nilang may mga mali sa ginagawa nila, hindi nila yun napapansin. Kasi nga talagang nasa puso't isip nila yung ma-impeach si BP Sara at hindi sila mabalikan kung sakasakaling maging presidente siya. Yun naman talaga ang kinatatakutan nila. Tanggal ka, ganun ba yun? Kasi hindi pa nagsimula ang hearing, sinasabi na nila na we are now confident that we have the numbers. We can have 1/3 signatures. Ano? Wala pang hearing to determine probable cause. Naka-ready na yung 1/3 nila. Di ibig sabihin, lutong Macau. Ayun, natatay natin ngayon ng video na nagbula kay Boses ng Bayan PH. At syempre natin ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.